mabalutan ng itlog yung ampalaya. Dalawang itlog lang yung inilagay natin dito. Ayan, luto na. Ganyan lang kadali yung ginisang ampalaya na may lechon na liempo at siyempre hindi mawawala yung itlog at hindi nang nagpapasarap dito at medyo nababawasan siya ng pait pagka mainit na ang mantika, maggigisa tayo ng bawang. Halu-haluin hanggang magpantay yung pula ng bawang o mag-golden brown. Ligis-ligisin ng mabuti para magpantay yung mapula na ang bawang, ilagay na ang sibuyas. Halu-haluin mabuti at hintayin natin maluto ang sibuyas at luto-luto na ang sibuyas. Magdadagdag na tayo ng pang-alat o yung bagoong. Bagoong alamang ilalagay natin. Hintayin din natin maluto yung bagoong alamang o lumatos pa siya dito para mawala yung pinakalasang malansa yung bagoong. Kaya hintayin natin maluto. Kamatis lang isusunod natin dito at hintayin din natin maluto ang kamatis. Haluin mabuti. Tirisin ng kamatis at hintayin natin maluto at susunod na natin yung pinakasahog. Ano ang sahog natin dito? Lechon. Ayun, yung lechong liempo ang isasahog natin dito kasi gusto niya Aling Obit yun para mas masarap daw. Ayaw niya ng hipon, gusto niya yung lechong liempo. Ayan, hintayin natin maluto yung kamatis. Ligisin na mabuti yung kamatis para magpantay yung lasa niya kung igigisa or ilalagay na natin yung ampalaya o yung panahog. Basta ganyan, ligis-ligisin lang natin para mapino yung kamatis o malutong mabuti sa pagliligis niya. Ayan, yung pinipiris-piris siya. Lagay na natin ang panahog, yung lechong liempo. Masarap nga din man dito sa ginisang ampalaya yung liempong lechon. Ayan, huli-huliin din natin. Ayan, ang sarap ng itsura niya, ang bango. Lalagay na yung ampalaya. Hiniwa natin ng maninipis itong ampalaya para hindi siya makapal or masarap siyang muyain pag maninipis at madali siyang maluto. Ayan. Pinuli natin na magpantay yung luto niya at ang sabi nila, huwag daw hinahalo ng madalas para hindi mapait yung ampalaya. At saka kailangan daw yung nagluluto ng ampalaya ay nakangiti, nakatawa para daw walang pait at masarap ang lasa. Sa kaya pupunta yung pait, ang palaya ito, di ba? Haluin natin paminsan-minsan para magpantay yung luto ng ampalaya. Takpan ng medyo magpantay yung luto ng ampalaya para makulog yung lasa at sarap. Nang maluto, ayan, haluin uli natin para lalo siyang magpantay yung luto ng ampalaya. Si Aling Obit naman ang nagluluto ngayon, nag-a-assist lang ako sa kanya. Ako naman yung assistant niya ngayon. Ayaw lang niya magsalita kasi nahihiya daw siya. Ayan. Malapit na siyang maluto at dadagdagan natin, lalagyan natin ito ng itlog para lalo siyang sumarap. Binating itlog. Lalagyan na ng itlog. Masarap kasi dito ang may itlog. Ayan. Papatihan natin ng itlog. Haluin mabuti hanggang hilaw yung itlog para magpantay yung panong itlog. Magpantay yung kalat niya doon sa pag niluto natin o niluluto natin ang palaya. Ayan. Pantay lang yung halo niya para mabalutan ng itlog yung ang palaya. Dalawang itlog lang yung inilagay natin dito. Ayan, luto na. Ganyan lang kadali yung ginisang ampalaya na may lechon na liempo at siyempre hindi mawawala yung itlog at hindi nang nagpapasarap dito at medyo nababawasan siya ng pait pagka may itlog. Luto na yung ampalaya. Kakain na tayo. Tikman na natin yung nilutong ampalaya ni Aling Obet at siya naman na nagluto ngayon at nag-assist lang ako sa kanya. Masarap siya, hindi masyadong mapait. Masarap siya magluto ng
ampalayang ginisa, oh. Di ba, Aling Obet, ang sarap? Oo. Hindi siya mapait. Nakala ko mapait. Hindi lang pala mapait. So, kaya sabi nga sa kanya, humingiti daw. Ang harap, o, di ba? Hindi ko naman nilamas din eh. Basta, sundin nyo lang yung procedure ng pagkaluto at mape-perfect, o. Sarap, o, di ba? Sarap ng lasa niyang ginisang ampalaya ni Aling Obet. Maraming salamat sa inyong panonood sa pagsama niyo sa aming cooking vlog ng ginisang ampalaya na may litsong liempo. Ang sarap. Paalam.